Meron po kayong sinabi sa inyong talumpati na you failed to follow instructions from the powers that be. Ano po ang ibig niyong sabihin dito? Ano po yung instructions na ito? Katulad na binanggit ko sa news item kanina, alam mo, Hindi niya maano. Maganda itong interview. Kasi dito talagang, di ba sinabi mo, kaya ka natanggal kasi you're not following instruction? Di ba? Ganun eh. Talagang diretsuhan eh. Sinabi niya na kasi, simple-simple diretso na yun. Dahil hindi ako sumunod. Kaya ako natanggal. Kung sa PI pa lang, People's Initiative, kinalaban po natin yan, kinontra po natin yan dahil siyempre mawawalang saysay ang Senado at hindi tayo pumayag nun to protect the institution. Talagang linaban po natin at nanatili po ang Senado at nawala din po yung PI na yan. Nung pag-umpisa pa nun, that was January, February, may nakikita na po akong mga alitan, mga black propaganda, medyo tampo sa ating liderato and by our allies. And sinabi ko lang talaga, we are defending the Senate as an institution bilang isang independente na institusyon ng ating bansa as the last bastion of democracy. Pero, and then Senator, naramdaman ko po itong mga ilang yes. Yes, Senator, sinabi niyo yung powers that be. Sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo? Tatanong pa ba yun? Hindi. Para sigurado. Kailangan itanong yun di ba? Kailangan itanong yun kung sino ba talaga itong tinutukoy ninyo. Pakingge ha? Pakingge. Well, ang hirap sumagot, Ang lalim ng bukman talaga. Sasagutin ko ba to? Baka matanggal na talaga akong tuluyan ito bilang senador. Hindi, ikaw naman. Binoto ka ng taong bayan eh. Huwag kang matakot. Gayon ka pa matatakot. Dapat mag-oposisyon ka na nga eh. Hindi totoo. Ngayon ka pa matatakot, tinanggalan ka na ng estrella. Huwag ka nang matakot. Magsalita ka na. Ang hirap sa inyo. Nagpapakabayani kayo. Pero takot pa rin kayo eh. Sabihin mo na, totoo. Hindi, ako, sa totoo lang, alam mo, bakit ka pa nagpipigil? Nothing to lose. You lose na eh. Ayoko tawagin loser. Hindi, totoo naman eh. Tinanggal ka na eh, ayaw mo pa magsalita. Obvious pa ba? very influential people siguro nagtampo sa akin. Very influential people? More influential than you? Ikaw na yung Senate President, more influential than you? Sino pa ba mas influential sa'yo? Ikaw naman subiri eh. Mang dating pa niyan, wala kang yagbuls. Di ba? Wala ka pang yagbuls niyan eh. Obvious pa ba kung sino yun? Sabihin mo na! Lalo na itong ang balita sa akin, marami nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato, ay may mga nagtampo sa akin na bakit ko daw... Sandali lang makakomment nga ako dun sa mga hirit ng hirit paulit-ulit na James Kumar, Silam. Sandali. Huwag tayong lumayo sa tunay na usapin. Ayan na naman kayo sa chismisan eh. Paano nyo nasabi si James Kumar yan? Hindi ko pinagtatanggol yung mama pero pakatahan naman natin. Bakit si James Kumar? O si Lisa? Huwag na tayo paikot-ikot. Alam naman natin kung sino, Malacanang yan. Tas si James Kumar at si Lisa. Alam mo tawag dyan? Luka-luka syndrome. Kung ano-ano pa sino-sino pa tinuturo ninyo. Luka-luka syndrome tawag dyan. Yung virus na yan, tanggalin nyo yung sa utak nyo. Kasi ayan na naman tayo sa chismisan eh. Putang inang chismisan yan, paulit-ulit na lang eh. Huwag na tayong chismisan, diretso natin yung totoo lang, sa facts lang tayo. Ang dami-dami nyo pa sinasabi na, ay hindi, si ano yan, si puting ahas yan, si ano yan. Doon lang tayo sa facts, okay? Sa facts lang tayo. Kung sino talaga ang nagtatanggal. Huwag na tayong paikot-ikot pa. High blood ka na naman? Oo, MDS ang tawag dyan, mentally deranged syndrome. Grabe ka naman, Banat Bay.
Hilig nyo kasi makinig sa mga luka-luka eh. Tuloy. Tinuloy ang hearing. Alam nyo, Vicky, nung panahon nga ni President Digong, yung family na nag-chairman nun, si Senator Gordon, isang taon po yung hearing na yun, halos isang taon. Hindi po natin pinigil yun kasi that is the prerogative of the committee chairman. We give them their independence and their right. Ang ganda nung sinabi niya, nung panahon ni Duterte, bakit tingnan mo? Si Gordon. Hindi, isipin nyo to kasi may nag-comment dito, ganyan din naman ginawa ni Duterte. Tanga ba kayo? Nung panahon niya ni Duterte, sino may hawak ng Blue Ribbon doon? Kung gusto niyang tanggalin yon bilang chairman ng Blue Ribbon, sabihin lang niya sa Senate President, tanggalin niya yan. Di ba? Tanggalin niyo yan. Hindi ko gusto yan. Lagi pinatatawag si Sweetheart, Huwag tanggalin yan. Hindi niya man niya ginawa eh. Hinayaan lang nila, hindi mo napansin? Ganon niya si Duterte. Hindi yan katulad na ngayon na parang may martial law. Ngal-ngalin nyo yan. Yung mga bangag dyan sa nanonood sa TikTok. Ngal-ngalin nyo yan. Katotohanan yan. That's the truth. Binabanata ni Duterte si Gordon pero hindi niya tinanggal si Gordon bilang chairman ng Blue Ribbon. That's the truth. Ngal-ngalin nyo yan, mga bangag. Tuloy. Na magkaroon po ng hearings na ganito. Kaya napakahirap sa akin naman sabihin sa aking mga kasamahan na dapat itigil yung mga hearings na yan, dapat wala kayong mga hearing. Dahil time and time again, in traditions of the Senate, in the rules of the Senate, pinapayagan po natin under the committee system ang mga senador na mag-conduct ng hearing. Wala po sa aming karapatan yan bilang Senate President. Iba po kami sa House of Representatives. So sa madaling salita, sinasabi na ni Zubiri dito, ang utos sa kanya patigilin ang hearing ng PIDEA. Pero sabi nga niya, dito sa Senado, hindi pwede yan. Hindi porket Senate President ako, pwede ko sabihan yung mga senador, oy, itigil nyo yung hearing. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga pa ulit-ulit niya sinasabi, hindi katulad kami sa Kamara, natuta ng speaker ang lahat ng mga congressman. Tama, mali. Di ba? Hindi, alam mo, ito ibigay naman natin yung karapat-dapat kay Zubiri. Ako, ayaw man niyang pangalanan, pero at least, alam mo yon, hindi niya pinigilan si Bato. So kahit pa paano may nagawa namang mabuti yung mama. Wag naman po natin sagad na wala kasi ganyan. Hindi, at least nga hindi nga siya nagpadikta hindi nga siya sumunod kaya siya natanggal eh. Ganun lang kasimple yun. Hindi siya sumunod kaya siya natanggal. O palakpakan naman natin siya kahit pa paano tumayo, di ba? Saludo naman tayo kay Cheese. Alam mo, huwag kayo nagagalit kaagad-agad na hindi, dapat si Cheese ganito kagalitan niya kasi ganyan ang ugali niya nung hearing. Tandaan nyo, kaya nga tayo meron tinatawag na constructive criticism. What do you mean by that? We criticize that if they change, palakpakan natin. Diba? We criticize. Actually, hindi ko na masyadong kinriticize si Zubiri. Sakto lang. At least kahit pa paano nagbago siya, nanindigan siya. Na sinabi niya, hindi ko susundin yan. Kasi alam mo, eto huwag niyong kalimutan, nanindigan din siya pagdating dun sa PI at saka sa Chacha. Bakit? Kinontra niya Kinontra niya si Tamba dun sa Chacha Kaya nga tingnan nyo, yung Chacha, talagang mabilisan doon sa Kamara, tapos na kagad, di ba? Tapos nagagalit sila sa Senate, bakit di nyo tapusin yan? Bubula mga bibig ng mga congressman bayaran. Di ba yung mga bayaran doon? Yung mga bayaran sa Kamara, bumubula ang bibig. Bakit hindi daw tapusin ng Senado? Tama, mali? And yet, hindi niya pinastruck. Easy. Easy lang. Kinausap niya presidente, kinausap niya si Tamba. Sino ba mangunguna sa amin? Di ba kami? Oo, kayo. Di easy. So palakpakan naman natin si Zubiri, kayo naman.
Oh, galit na galit yung mga sa TikTok, no? Oh, inom kayo ng ng gamot para hindi kayo masyadong high blood. And so we give them the proper leeway na binibigay po in the traditions and rules of the Senate. Kaya ang balita sa akin ay may nagtampo, di ko na siguro mababanggit yung sino nagtampo sa akin. Pero dahil dyan ay Senator siguro this is Zubiri? the consequence of my actions. Sandali lang. Dapat Your Honor. Itong si, hindi kasi Your Honor, ganon. Mr. Chair? Unfortunately, I'm just protecting the institution. Senator, Opo. you mentioned from instructions from the Opo, powers that yes. be. When you say powers that be, are you referring to the president? Ayan ang diretsuhan. Yan ang gusto ko sa'yo. When you say power, yung bang presidente? Diretsuhang tanong yan, diretsuhan. Tingnan natin ang sagot. The first lady? Ay, ayun na, alam na natin sagot. Ang tagal sumagot eh. Alam na natin. O, di ba? Ulitin natin yung tanong. Tingnan nyo, ha? Opo. You mentioned from instructions from the Opo, powers that yes. be. When you say powers that be, are you referring to the president, to the first lady? I don't want to make guesses, but people that are influential enough to secure the votes, alam mo, nung Sabado, ang dami nagte-text sa akin, may Sabi niya, ganito lang, hindi ko na kailangan spellingin yan. Sino pa ba ang maaaring mag-impluwensya ng boto ng ibang senador? Yun lang yung tanong eh. Yun lang yung sagot dun eh. Sino pa ba ang may kakayanan mag-impluwensya ng ibang senador na bumoto against me? Oh. suporta, full support kami sa iyo. Oh, eto may kinikwento pa siya, yung mga traidor. Full support kami sa iyo, sabi. Yung mga kasama niya to, sino kaya to mga to? Mga kasama niya, oy! Eto daw yung tinetext sa kanya. 100% po kami sa iyo. Oh. Ikaw ay ang aming kandidato. Oh. You are good for the institution. Oh. Pagkatapos ng 24 oras po, paggising ko, di na sumasagot sa akin. Ay, Kudita ang tawag doon. Hindi, kudita talaga tawag doon. Kasi alam ko yan eh. Alam ko yan ganyan eh. Yung mga, hindi, suporta kami sa'yo. Talaga, ikaw ang aming, hindi kami papayag na ma-impluensyahan ng Malacanang. Ikaw ang aming Senate President. Ikaw. Hindi kami magpapa-impluensya. Yun yung gabi daw. Kinabukasan, umaga, nagte-text na siya, totoo ba ito narinig ko? Na binoto nyo na ako, tinanggal nyo na ako. Ibig sabihin, nagtawagan na ho yun. Tinawagan na sila ng Malacanang, tinawagan ni isa, sabi, shh, shh, shh. Ayaw na namin yan. Bad set na kami. Bad set na kami dyan, ha? Ang tanggalin na yan. Tapos nagte-text niya yung si Zubiri, totoo po ba, sa mga kasamahan niya sa Senate, totoo ba bad set na kayo sa akin? Hindi na daw sumasagot. Ayan yun. Hindi na daw sumasagot. Kaya, alam mo, yung ganyong klaseng pagbaliktad, lalong-lalo na sa mga kaibigan na tinuturing kong tapat na kaibigan na medyo heartbroken po ako sa mga pangyayaring ito, ay talagang... Yun kasi ang masakit doon eh. Alam mo, yun talaga masakit doon. Hindi naman masakit yung kumontra sa yung yung Malacanang. Normal kasi sa politika yan eh. Normal sa politika na kung sino yung gusto ng presidente, siya ang mauupong speaker, at kung sino gusto ng presidente, siya ang mauupong Senate President. That's normal. Ibig sabihin, kahit ba sabihin natin sinasabi nilang independent ang Senate or ang House of Representatives, normal na ini-influensyahan talaga ng presidente kung sino ang mauupo. Pero the best words, not words, is yung word na influence lang. Diba? Ini-influence. Hindi ho talaga totaling dinidiktahan. Lalong, sa kamera madali eh. Madaling diktahan doon. Kasi wala kang project. Kung hindi ka sumunod, wala kang project. Dito ho, medyo mahirap. Kasi hindi ho yan tradisyon na ginagawa talaga. Pansinin nyo kay Duterte, ang daming kontrabida, di ba? Pansinin nyo
nung panahon ni Duterte, yun ang pinakamaraming oposisyon na senador. Hindi niya kasi, hindi niya, alam mo yun, binabraso yung mga senador doon eh. Hindi ho ganun ng Duterte, hindi ho diktador ang mga Duterte eh. Hindi niya binabraso, diba? Hindi katulad nung dito, ayan na, ang linaw na sinasabi niya. Etong mga quote-unquote kaibigan ko, hindi lang na-influence. Talagang diniktahan na. O, di ba? O, di ba? O, tuloy. At hindi basta-basta lang hindi basta-basta kasamahan ko sa Senado ang makaka-convince sa kanila niyan. Which is okay. All is fair in love and war. Alam mo, politika yan eh. Naintindihan po natin yan. Matagal na po tayo sa politika since 1998. Kaya okay lang po. Ang akin lang ay nakakalungkot na yun nga nangyari. I'm heartbroken na yung mga kasamahan ko na tinuturi ko talagang kaalyado ay talagang tumiwalag at umalis kaagad na wala pang hindi pa tayo kinakausap. Ang importante kasi dyan, tuloy pa rin ang laban ko. Itutuloy ko po ang laban ko para sa mga pagbibigay po ng benefits sa ating mga manggagawa, yung pagbibigay po ng mga programa at proyekto para sa ating mga mahirap. Tuloy pa rin yan bilang isang ordinaryong senador. Senator, yes. Sandali lang kasi eh. Di pa tapos sumasagot, sumihirit ka na. Ito namang reporter sa GMA. Hindi, mahirap po talaga yung yung ganyan trabaho. Nararanasan namin yan sa SMNI, hindi kami makapasok minsan. Di ba? Kasi dire-diretso yung nagsasalita. Ayan nyo na. How betrayed do you feel, no? Kasi sinabi niyo, Talagang dinikdik pa. Sabi niya, gaano ka ka-betrayed? Sabi ni Subiri, kailangan mo pa talaga idikdik? Sama mo ng tugtog. Para talaga umiyak. Umiiyak na nga kanina, sasabihin mo pa, gaano ka, ano nararamdaman mo? Dapat si Mel Chanco nagtanong dito eh. Anong nararamdaman mo? Na tinraidor ka ng mga kasamahan mo. Ganon dapat eh. Ang bira ka naman, no? na parang medyo may nasa-sense po kayong parang pinagkakaisang kayo sa Senado. I mean, how do you feel at this point? Talaga. Boss Dada, gayahin nyo yung mga ganitong tanungan, ha? Kailangan next time, mapaiyak din natin yung mga mga ini-interview natin. You know, how do you feel that pinagkaisang ka? Ha? Sa madaling salita, iniputang ka sa ulo. Iniputang ka sa ulo? Eh, para pala itong yung mga ex ko eh. Yung dalawa kong ex, iniputan ako sa ulo. Iniiwan ako sa best friend ko. Tapos tatanong mo, okay ka lang? May mga ganun eh, di ba? Minsan may mga ganung kaibigan eh. Iniwan ka na nga nung jowa mo, umiiyak ka na, tatanong, oh, okay ka lang? Takin naman, masaya ako! Kaya nga ako umiiyak eh! Ganun eh, no? Di ba? Pambirang buhay yan. Yun yung hindi mo matanggap eh. Alam mo, nararamdaman ko ito si Subiri. Yung iwan ka ng ex mo, wala akong problema doon. Ang ibig lang sabihin nun, Makati siya. Ay, joke lang po doon sa dalawa kong ex, ha? Di ba? Mamaya mapanood nila to. Hindi. Joke lang po yun, ha? Yung dalawa kasing yun, tanggap mo na eh. Ang hindi mo matanggap, yung ibagpalit ka sa best friend mo, yun yung masama doon. Di ba, Subiri? Tanggap mo na kontrahin ka ng Pangulo. Pero ang masakit doon, yung mga kasama mo sa Senado na nagsasabi sa'yo, we will support you. Nasa likod mo kami, biglang wala na. Natumba ka na. Animal yan. Di ba? Para kang sinaksak sa likod. Ganon ang ginawa sa'yo, Subiri. Dalawa yung ex ko, isa nung in high school, isa nung college. Umayos kayo. Hindi, totoo. Ganun talaga yun eh.
Di ba mantakin mo para kang inano nun? Kateks mo lang nung gabi, susuportahan ka namin, huwag ka maniwala sa mga kuditang nangyayari. Hindi kami aalis sa likod mo, boboto kami sa'yo, ikaw ang Senate President, kinabukasan, di mo na makontak. Ex na ex ko yan eh. Nagkaka-good night ko lang ng I love you, gumanon pa ako eh. Tapos paggising ko, wala na sa tabi ko. Hindi na umuwi, wala na lahat ng gamit. Anong pakiramdam mo nun? Diba? Pag-gising mo, wala na yung mga gamit sa tabi mo. Tuloy. Hindi, nakamove naman ako doon. Kinikwento ko lang to kasi para maintindihan ninyo yung nararamdaman ni Subiri. Nag-move on na ako doon. Ha? Alam mo, ako siguro pinakamalungkot dito sa pangyayaring ito. I was one... Ala naman ako. Ala naman si Cheese. Sigurado si Cheese gayon. Tiba-tiba yun. Celebration sila ni Hart. Senate President! Pag-uwi siguro doon sa bahay. Lahat ng corner doon. Senate President! Ganun sigurado yun. Diba? Siguradong may bagong signature. Ano na naman si Hart yan? Grabe. Hindi, kasi siyempre, time for celebration yun eh. Kayo naman. Magtatural magsa-celebrate sila. Kakain sila. Yun ang ibig ko sabihin, kakain sila sa labas. Kayo naman. May grabe ka naman sinimotion, saan? Ano may paputok sa... may paputok sa bahay. Fireworks, ganun. Ikaw talaga sinimotion. May fireworks sila. Linawin mo, may fireworks. Di ba? Grabe kayo. Ikaw talaga. Kakain sila. Siyempre magpa-fine dining, celebrate, tapos magkampay, kampay o gano'n. No? Celebrate. Ano to? Bakit may verify to continue? May nagre-report sa atin sa TikTok. Mga Okininamaw. Okinawa kayo ha. Sigurado may bonus si Hart niya ng luxury bags. Huwag ganon. Of the supporters of Uniteam. I was one of the supporters of the Digong Marcos match-up and coming together united for the country. Tapos nagkaroon po ng yung awayan, bangayan, at may nahati-hati na. I'm a victim. Nasa gitna po ako eh. Sinabi ko po to sa hearing ni Senator Bato. Sabi ko, may galit sa akin yung isang grupo dahil meron ako mga sabpina sa kanilang mga leader. Galit naman din ako ang grupo na ito dahil pinapayagan kita makipag-hearing na yon. So parang nasa gitna po ako. Kaya okay lang sa akin yan dahil ang pinaglalaban ko ang institusyon. Dahil ang institusyon ang napakahalaga. Being the last bastion of democracy, talagang inirespeto ko po ang traditions ng ating Senado. And because of that... Alam mo yung sinabi niya nung, I think second hearing yun eh. Yung sinabi niya nagagalit sa akin ang mga DDS, tapos nagagalit din sa kanya ang mga loyalista, tsaka Malacanang, doon pa lang nadulas na siya eh. Ibig sabihin, talagang galit na sa kanya nung winarningan na siguro siya. Hindi, sa tingin ko winarningan na talaga siya. Winarningan na siya na wag mo na ituloy wag ka namang pangatlo. Hanggang dalawa lang, tama na. Si Bato siyempre, bato nga eh. Bato, hindi talaga matitinag. Yun, tinuloy pa rin, yun, nadali ka ngayon. Siguro may nagalit sa akin, may nagtampo sa akin, and... Wag mo na siguro, obvious ba? Wala lang, trip ka lang namin tanggalin, bad shot na kami. Siguradong bad shot ka na. Yun ang totoo dyan, bad shot ka na, Subiri. Wala na. You're out. Ito pong kalagayan po natin ngayon. But I would like to thank, gusto ko pong pasalamatin yung mga kasamahan ko
nanatili sa akin. Unang-una si Senator Sani Angara, si Senator Joel Villanueva, sina Senator Lauren Legarda, Senator Nancy Binay, Senator J.V. Ejercito. Sila po ay hindi, at Senator Sherwin Gatchalian, sila po ay talagang until the very end ay naniniwala sa ating liderato na dapat manatili ang rules-based and traditions-based Senate in our republic. Senators, tungkol sa PIDEA leaks, sabi niyo na you may have ruffled some feathers on the independent stance of the Senate. Ano po ba yung instruction sa inyo sa PIDEA leaks? Pinapatigil ba ito sa inyo? Eh, yun ang mga gusto kong tanong. Parang gusto na kita. Hindi, alam mo maganda. Gusto ko yung mga tanong nito. Sino ba to? Anong pangalan nito? Nakalimutan ko na eh. Sorry Magaling ito eh. Maganda yung mga tanong niya, diretso. Diba? O, yung, dahil ba doon sa PIDEA? O, yung ba pinatitigil sa'yo? O, tingnan mo yung ngiti ni Zubiri, o. Talaga naman ididikdik mo pa eh. Ayun, si Vicky Morales. O, si Vicky Morales, ayan na. Sabi ko nga, ito si sa kapilido pa man din ni Morales to. Kaya naman pala eh, kaya nagdikdik eh. Kaya pala dinikdik eh. Baka kamag-anak yan. Naku, may kwento ng iba dyan. Yung mga chismoso, chismosa. Sasabihin, alam mo ko bakit? Kasi ano yan eh, kamag-anak ni Morales yan. Ganyan si Vicky Morales. May mga chismosong mga, di ba? Mga chismoso kasi ganyan eh. Yung lahat na lang may anggulo sila. Di ba? Ewan ko sa inyo. Hindi kinadala sa mga chismoso. Well, grabing pag-iisip nun medyo matagal-tagal ng konti yun, ha? Yung? Dali, ulitin natin. Lagyan natin ng sound effect. Tuloy. Tungkol sa PIDEA leaks, sabi niyo na you may have ruffled some feathers on the independent stance of the Senate. Ano po ba yung instruction sa inyo sa PIDEA leaks? Pinapatigil ba ito sa inyo? well, maraming intermediary sa kumakausap Paano ka sa naman akin. sasagutin yun? Sa pula Malacanang pag sinabi ko yun. Ito naman si Vicky Morales, kaano-ano ba si Jonathan Morales? Hindi maganda para sa iyo to, Senator Zubiri. Maraming magtatampo sa iyo, etc. So, Hindi, alam mo ako, feeling ko. Ito, pakiramdam ko lang kasi the way na kinikwento ni Zubiri, may third party. Hindi kabit iba. Hindi kabit. Third party. Parang ganito magsalita medyo iwas-iwas ka na dyan. Kasi may magtatampo sa'yo. Ibig sabihin, hindi si Marcos yung kausap niya. Nakikita ninyo? Observation ko lang to Merong mapapel sa loob ng Malacanang, hindi rin silam. Kaya na naman po tayo sa mga haka-haka natin eh. Kung silam yan, sinabi niya, umalis ka kasi hindi ka na naming type. Bad shot ka na. Ganun dapat. Hindi silam yan. Ako may hinala ko yung katropa nila. Katropa nila. Yung delivery boy. Nadi-deliver ng Grab, kayo naman. Oo. Yung pinakamalakas doon na alam natin na pag yun na nagsalita, wala na. Yari ka na. Ganun yan. Feeling ko yun eh. Kasi yun ang may mga connection sa mga politiko eh. Pansinin nyo, dating yun eh. Dati rin yung politiko eh. Tapos ngayon, parang siya'y namamagitan sa mga politiko. Sinasabihan niya na, huwag ka nang tama na yung PIDEA. Baka mamaya, ako na masabit dyan. Baka sabihin ako na nagdi-deliver sa Malacanang. Huwag mo na akong tigil mo na yan. Tigil na yan. Tama na. Ang sinabi ko sa kanila si Senator Richard Gordon nga, hindi ko mapigil noon. 1 taon po siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na nag-hearing dun sa Farmally issue. And I congratulate him
because of his findings. Tignan mo nangyari. May mga kaso nga na Ang galing nito, isipin nyo yun ha. Panahon ni Duterte, formally, sinasabing mga kaibigan ni Duterte daw, mga sekretary niya pinagbibintangan, and yet, hindi pinigilan ni Duterte. Pansinin nyo, hindi pinigilan ni Duterte yon. Pero ngayon, kita nyo naman yung hearing, medyo wala nang ang patutunguhan. Pinigilan pa. Hindi, alam mo, ako tansya ko talaga, this is wrong. Kasi wala na ending na yung PDEA. Nakulong pa nga yung isa dun eh. Dalawa pala sila nakulong. Wala na eh. Ngayon, lalo nga napapatunayan na medyo may dagdag bawas na yung mga kwento-kwento dun eh. 'Di ba? Kaya nga ang post ko, I told you so, wala rin patutunguhan yung PDEA, nakulong pa. Kasi, maayos na yung bakit nyo pa pinigilan? Pinigilan nyo pa eh. Sa tingin nyo ba dahil sa tanggal ninyo kay Zubiri, si Bato hindi tutuloy? Bato, kung ako sa'yo, lalo mong batuhin talaga sila. Diba? Lalo mo pang anuin. Meron pa, kaya pala pinipigilan, meron gustong malaman eh. Tingnan natin ngayon.